الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayong muli sa ating programang hatid sa atin ng Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos. At ang layunin ng ating programa ay iparating ang tunay na mensahe ng Islam. Ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga pangunahing katuruan ng Islam sa pamagitan ng pagbibigay natin ng mas malalim at detalyadong pagtalakay sa mga tinatawag na Arkanul Iman o mga haligi ng pananampalataya. At sa mga pagkakataon na ito ay tinatalakay na natin ang paniniwala o pananampalataya sa kabilang buhay at pinakamainam na maging una sa pagtalakay natin tungkol sa kabilang buhay, inshallah, ay ang pagtalakay natin tungkol sa kamatayan. Dahil ang kamatayan, dito talaga nagsisimula ang kabilang buhay para sa mga tao. Ang kamatayan, ito ay inilalarawan bilang pagtigil ng mga pisikal na mga kaganapan sa katawan. Ito ang siyang definition na ibinigay ng mga siyentipiko sa kung ano ang kamatayan ng isang bagay na may buhay, tao, hayop o halaman. Sila ay may tuturing ng patay kapag tumigil na ang mga pisikal na mga kaganapan sa kanilang mga katawan. Sa utak, sa puso at ang kanilang buong katawan na hindi na nagkakaroon ng mga pagpapanibagong muli sa mga selula nito at hindi na nagkakaroon ng anumang uri ng pagdaloy ng dugo, kuryente o iba pang mga bagay na nagaganap sa isang buhay na organism katulad nga ng isang buhay na tao, halaman o hayop. Sa Islam, ang kamatayan ay meron ngang karagdagan pang kahulugan. Dahil ang kamatayan, ito nga ay ang pagsisimula ng tao sa kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay o ang siyang unang baitang ng kabilang buhay. At ang batayan dito ay ang sinabi ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dahil ang mga sahaba nung panahon niya, iniulat nila na kana Uthman bin Affan idha waqafa ala kabarin baka hatta yuballa lihyatahu fayaqala lahu qad tadhkur al-jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha. So si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tuwing lang siya ay tumatayo malapit sa isang libingan ay umiiyak siya hanggang sa mabasa ng kanyang luha ang kanyang balbas. At tinanong siya ng mga sahaba, bakit kapag nababanggit sa kanya o kaya ay binabanggit niya ang tungkol sa paraiso at impyerno, hindi siya umiiyak ng katulad ng pag-iyak niya tuwing lang siya ay malapit sa isang libingan. At ang tinugon dito ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na sinabi niya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ito ay dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal kabara awwala manazil al-akhirah. Na ang libingan daw o ang kamatayan na dahil dito ay inililibing ang tao, ito ang unang manzil o unang antas o baitang ng kabilang buhay. Fa inna ja minhu fama ba'dahu ay saramin. Na sinabi niya na sino man daw ang nailigtas sa parusa sa libingan, ang anumang pagkatapos nito o mangyayari pagkatapos ng libingan na ito ng tinutukoy dito ay ang kabilang buhay sa araw ng paghuhukom at ang mga magaganap pa pagkatapos nito. Sino mang maging madali para sa kanya ang kanyang buhay sa libingan ay magiging mas madali para sa kanyang anumang susunod dito sa kabilang buhay. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. At kung hindi naman siya maliligtas, ang anumang susunod dito ay mas matindi kaysa rito. At ganyan din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kung bakit siya naiiyak tuwing nang siya ay malapit sa libingan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mara'aytu mandaran illa wal kabru afda'u minhu. Na wala akong nakitang anumang tanawin liban na lamang na ang libingan ay mas nakakatakot pa kaysa rito. Ibig sabihin, wala siyang nakitang tanawin na mas nakakatakot kaysa sa libingan. At sa pagdaragdag pa natin, inshallah,
ng paglalarawan sa konteksto at konsepto ng kamatayan sa Islam, ay sasangguni tayo sa isang mahabang hadith na naglalarawan ng mga kaganapan sa libingan ayon mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inilarawan dito sa isang hadith na iniulat ni Al-Bara radhiyallahu anhu, qal kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulim min al-ansar. Na lumabas daw sila kasama ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ilibing ang isang lalaki na kabilang sa Ansar. Ang mga Ansar, sila yaong mga taga Madina na tumanggap sa mga Muhajirun, tumanggap sa mga taga Makkah na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumikas mula sa Makkah dahil sa pagtindi ng paniniil sa kanila ng Quraysh. Na ang Ansar, sila ang mga tumulong sa mga Muhajirun, sa mga taga Makkah upang sila ay makapamuhay doon sa Madina at sila roon ay nagtatagna ng sarili nilang gobyerno at naging malaya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At karugtong nito, pantahayna ilal kabri walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natapos na sila sa paglilibing nga at nang nailagay na ang bangkay doon sa lahad. Ang lahad, ito yung hukay na may special ito na hugis na isang paraan ng paglilibing para sa mga Muslim na ayon sa sundan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang nalibing nga nila ang Ansar na ito, ay naupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajalasna hawlahu. At ang mga sahaba, sila ay naupo rin sa paligid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaannama ala ruusin at-tayr. Na naupo sila sa paligid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naghihintay sa sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang matutunan nilang anumang aral na ibibigay niya, na para bang nasa ulunan nila ang ibon. Ibig sabihin, attentively sila, time silang nakikinig o naghihintay, nag-oobserba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi awdun yankatu bihi farafa'a ra'sa. At meron siyang hawak na patpat, stick, at ginagamit niya ito pangkahig sa lupa. At nakatingin siya sa patpat na iyon at iniangat niya ang kanyang ulo. Faqala istaidu billahi min adhabil qabr. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama, magpakupkop kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa parusa sa libingan. At inulit niya ito ng 3 ulit. At ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag meron siyang bagay na gusto niyang bigyang diin sa kanyang mga kasama, inuulit niya ito ng ilang ulit sa kanyang pagsasabi. Tumakal, at matapos ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abdal mu'min idha kana fi inkita'i minad dunya wa ikbalim minal akhirah, nazala ilayhi minas sama'i malaikatun bidul wujuh, kaanna wujuhuhum asyams. Na kapag ang tao raw ay lilisan na sa lupa at patungo na siya sa kabilang buhay, ay bababa sa kanya mula sa langit ang mga anghel na ang mga mukha nila ay nagniningning na ito ay parang araw sa liwanag na taglay ng mga ito. At pagkatapos ito, hatta yajlisuna minhu maddal basar. Hanggang sa mga anghel na ito ay uupo malapit doon sa namamatay na o naghihingalo na ang dami nila ay hanggang sa abot tanaw. Ibig sabihin marami silang dumarating doon sa isang tao na naghihingalo na. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah. At dala-dala daw nila ang piraso ng tela na magiging damit o pambalot sa patay at gayon din pabango na gagamitin sa patay ng mga ito ay pawang nanggaling sa paraiso. At pagkatapos, yaji'u malakul maut fayaq'adu inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsut tayyiba ikhriji ila magfiratin minallahi wa ridwan. At darating ang anghel ng kamatayan. At ang anghel ng kamatayan, hindi natin alam kung ano ang kanyang itsura. Pero ang mga hindi mananampalataya, inilalarawan nila si kamatayan bilang isang nilalang
na nakaitim, na nakatakip ang kanyang buong katawan, pati ang kanyang ulo at meron siyang daladalang kalawit. Hindi ito ang imahen ng anghel ng kamatayan. Kaya bilang mga Muslim, tuwing nang tayo ay nakagawian na kasi natin na mag-post sa social media, huwag natin gagamitin ang larawan ni kamatayan para ilarawan si Malakal Maut. Dahil si Malakal Maut, ang anghel ng kamatayan, hindi natin alam kung anong kanyang tunay na itsura at ang kanyang existence, ang kanyang pag-iral, isang bagay na al-ghaib, isang bagay na nalilingid at wala tayong nalalaman dito at hindi na natin ito dapat na panghimasukan pa o tayo ay magmamarunong pagdating sa kanyang itsura, gawain o iba pang may kinalaman sa kanya. So darating daw si Malakal Maut at sasabihin niya sa mananampalataya na ito na naghihingalo na o mamamatay na o mabuting kaluluwa, lumabas ka patungo sa kapatawaran ng iyong Panginoon at kanyang kaluguran. Kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kaluguran. So hinihimok niya yung kaluluwa na lumabas. Hindi niya ito pinipilit. Hindi niya ito pinupuwersa. Hinihimok niya. Na dahil dito, patakruju tasilu kama tasilul katara minas seka. Nalalabas ang kaluluwa na ito na katulad ng paglabas ng tubig mula sa sisidlan ng tubig. Walang kahirap-hirap. Ganito ka banayad ang paglabas ng kaluluwa na ito. Faida akaduha, lam yaduuha fi yadihi tarfatu ainin hatta yakuduha fayaj'aluha fi dalikal kafan wa dalikal hunut fayakruju minha kaatyabi nafhati misk wajidat ala wajhil ard. At kapag nakuha na ng anghel ng kamatayan ang kaluluwa, kukunin naman ito ng iba pang mga anghel at babalutin na nila ito doon sa pambalot na dala nila at papabanguhan nito at ang kaluluwa na ito ay merong lalabas sa kanya na amoy na napakabango na katulad dito ng pinakamabangong amoy na naririto sa lupa, na pinakamabangong pabango ng musk na naririto sa lupa. Ng musk o yung musk na tinatawag, isa itong pabango na hinahango mula sa iba't ibang mga pinanggagalingan. Ang pangunahin dito ay yaong isang bahagi ng katawan ng isang pambihirang uri ng usa na kinukuha ito at hinahaluan ito ng alcohol at mula rito ay nakukuha na ang pabango na musk na tinatawag. At sa panahon natin yan, meron na rin mga synthetic na paraan ng paggawa ng musk, pero alam ng lahat na ang musk ay isang uri ng pabango. Pagkatapos nito, فَيَسْأَدُونَ فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ. Na iaangat ng mga anghel ang kaluluwa na ito ng mananampalataya at wala silang madadaanan na anumang grupo o sino mang grupo ng mga anghel, liban na lamang na ang mga anghel na ito ay magtatanong, sino ang napakabuting kaluluwa na ito? Fayakulun hada fulanon bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ito si Pulano na anak ni Pulano at babanggitin ng mga anghel na nagdadala sa kaluluwa na ito ang mabuting mga pangalan na ipinangalan sa kanya nung siya ay nabubuhay pa. So ang kaluluwa na ito ng mabuting mananampalataya, naiwan na ang kanyang katawang lupa sa lupa at inaangat ng mga anghel ang kanyang kaluluwa. At pinararangalan siya ng mga anghel na may dala sa kanya kahit siya ay patay na. At karugtong nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yantahi biha ila sama'id dunya. Hanggang sa sila ay makarating sa langit na pinakamalapit sa lupa o yung pinakamababang langit, fayastaftahu fayuftaha lahum. At hihilingin nila na buksan ang pinto ng langit at pagbubuksan ito para sa kanila. Fayastakbiluhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati ya'taliha. At tatanggapin siya ng mga anghel na malapit sa kanya at ipapasa naman siya doon sa susunod na antas ng langit. Hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah. Hanggang sa makarating siya sa ikapitong antas ng langit. Qala fayaqulullah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Itala ninyo
ang talaan ng mga gawain ng aking alipin sa Iliyun, fis sama'is sabi'a, sa ikapitong antas ng langit, wa aiduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Na ibabalik daw siya sa lupa dahil mula rito ay nilikha sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, tungo rito ibabalik sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at mula rito ay bubuhayin silang muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuadu ruhahu fi jasadihi, at ibabalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, wayatihi malakani fayajlisanahu fayakulani lahu, at darating sa kanyang dalawang anghel at iuupo siya, pauupuin siya at magtatanong ang mga ito sa kanya. Unang tanong, man rabbuka? Sino ang iyong Panginoon? At dahil mananampalataya ang tinatanong na ito, sasabihin niya ang kanyang Panginoon ay si Allah. Fayakulani lahu ma dinuk? At itatanong ng dalawang anghel na ito, ano ang iyong relihiyon? At sasagot ang mananampalataya, dini al-Islam. Ang aking relihiyon ay ang Islam. Fayakulani lahu, at itatanong muli ng dalawang anghel, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Sino ang tao na ipinadala o isinugo sa inyo? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now of course, lahat ng tao ay tatanungin ng tanong na ito. Pero yung mga tao na namuhay bago pa isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sila ay nananampalataya sa propeta na ipinadala sa panahon nila sa lugar nila, ay masasagot nila ng tama ang mga katanungan na ito. At ang dalawang anghel na ito, ayon sa iba pang hadith, ang pangalan nila ay Munkar at Nakir. At tinatanong uli siya at tatanungin muli siya ng dalawang anghel, fayakulani ma amalok? Ano ang ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay pa? Fayaqulu qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtu bihi. Na sinabi niya, binasa raw niya ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran, nanampalataya siya rito at pinatutuhanan niya ang laman ng Quran. Fayunadi munadun minas samai an sadaqa abdi faafrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah. Mayroong magsasalita mula sa langit at sasabihin, ang aking alipin ay nagsabi ng katotohanan na tama, na sinabi niya na ang kanyang Panginoon ay si Allah, ang relihiyon niya ay ang Islam, at ang propeta niya ay kung sino man ang propeta na ipinadala sa panahon niya. At papatotohanan nito, kaya sasabihin para sa kanya, ihanda para sa kanyang isang higaan na mula sa paraiso, at damitan siya ng damit mula sa paraiso, at buksan para sa kanyang isang lagusan o pintuan ng paraiso doon sa kanyang libingan. Ibig sabihin, doon pa lang sa libingan ay nakararanas na ng ginhawa ang isang mananampalataya na namatay na. Fayatihi min tayyibiha wa ruhiha wa yufsahu lahu fi kabrihi mudda basarihi. Na pagkatapos nito ay dahil nga dito ay darating sa kanya ang simoy ng paraiso at palalawakin para sa kanya ang kanyang libingan hanggang sa kanyang abot tanaw. At pagkatapos ito, wayatihi rajulun husnul wajh hasanul thiyab wa tibur rih fayaqul abshir billadhi yasurruka hadha yawmuk alladhi kunta tuad. At darating sa kanya ang isang lalaking may maamong muka na may magandang pananamit at mabango ang amoy nito, na magsasabing, tanggapin mo ang magandang balita na magpapasaya sa iyo, ito ang araw na ipinangako sa iyo. At sasabihin ng tao na ito, fayaqulu waman ant, sino ka? Fawajhukal wajhul ladhi yaji'u bil khair. Ang iyong mukha ay mukha na nagbabadya ng kabutihan. Sasabihin ng tao na ito na dumating, fayaqulu ana amaluk as-salih. Ako ang iyong mabubuting gawa.
na dumating ang mabubuting gawa na ito ng tao sa anyo ng isang mabuting lalaki na maamong kanyang muka at mabango upang maging kasama ng mananampalataya doon sa kanyang libingan. Fayaqulu Rabbi aqimis sa'a hatta arji ila ahli wa mali. Dahil dito, ang mananampalataya na nasa libingan, hihilingin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na itaguyod na ang araw ng paghukom nang sa gayon ay makabalik siya sa kanyang pamilya at sa kanyang yaman. Nang tinutukoy niya rito na dahil siya ay mananampalataya, inaasahan niya na ang kanyang pamilya ay mananampalataya rin at makikita silang muli doon sa paraiso at gayon din ay magbabalik sa kanya ang kanyang yaman na obviously sa paraiso hindi ito katulad ng yaman niya sa mundo bagkus ay mas marami pa o mas matindi pa na yaman ang meron siya doon sa paraiso. At gayon naman, sa isang hindi mananampalataya ay kabaligtaran ang mangyayari sa kanya. At bubuo din na lamang natin ang mga kaganapan sa isang hindi mananampalataya na mamamatay na parehong-pareho ang mangyayari sa kanya. Kapag naghihingalo na siya, darating sa kanya mga anghel at darating ang anghel ng kamatayan at pipilitin ito na lumabas. Dahil ayaw niyang lumabas, ayaw lumabas ng kaluluwa ng hindi mananampalataya sa katawan dahil mahal na mahal niya ang mundo at natatakot siya na siya ay tutuusin na sa kanyang mga ginawang kasamaan. At tuutusan siya ng anghel ng kamatayan na ilabas ang kanyang kaluluwa pero hihilain na lamang ito para lumabas at ito ay magiging masakit na paghila na inilarawan nito ni Propeta Muhammad SAW na katulad ng piraso ng basang tela na naipit sa mga tinik at hinila ng persahan na napupunit. Na maaring hindi nga natin mailalarawan physically kung ano ang nangyayari sa isang hindi mananampalataya sa kanyang katawan, pero ang kanyang kaluluwa ayon sa hadith na ito ay lalabas sa isang hindi kaaya-ayang paraan. At kapag yakit na nga siya sa langit, katulad lamang din ng nangyari sa mananampalataya, ito ay may masangsang na amoy at ito ay nakabalot na nga sa balot, pambalot na nanggaling nga sa impyerno at ang mga anghel ay magsasalita ng hindi maganda tungkol sa kanya dahil napakasangsang ng amoy ng kahit ng kanyang kaluluwa. Na dito, pagkatapos ito, pag-akit niya nga sa langit, ay ibababa muli ang kanyang katawan dito sa lupa at tatanungin siya ng tatlong katanungan ni Munkar at Nakir, sino ang kanyang Panginoon, anong kanyang relihiyon at sino ang kanyang propeta, pero hindi niya masasagot ang lahat ng bagay na ito na dahil dito ay doon pa lamang sa libingan ay maparurusahan na siya dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. At habang ninanarrate ni Propeta Muhammad SAW ang hadith na ito, ay tinukoy niya ang dalawang aya. Una, sinabi niya, Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat. Tunay na iyong mga nagpasinungaling sa aming mga talata at nagmalaki rito ay hindi pagbubuksan ng mga pinto ng langit at hindi sila papasok sa paraiso hanggang sa makalusot ang kamelyo sa mata ng karayom. Wakadalika najizil mujrimin. Na ganito naming gantimpalaan ng mga makasalanan. So ito yung pagpapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tatanggapin ng mga hindi mananampalataya. At sa isa pang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Na sino mang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tulad ng nahulog mula sa langit at dinagit ng ibon o tinangay ng hangin tungo sa malayong lupalop. Ito ay tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi at itinuloy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkukwento tungkol sa hindi mananampalataya at sa kanyang kalagayan doon sa libingan na hindi niya nga masasagot ang tatlong katanungan na dahil dito iuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na ihanda para sa kanya ang higaan at damit na mula sa impyerno doon sa libingan at buksan para sa kanyang isang lagusan mula sa impyerno. At kung sa mananampalataya ay kasama niya sa libingan ng kanyang mabubuting gawa,
itong hindi mananampalataya, darating sa kanyang isang lalaki na pangit ang itsura at napakabaho ng amoy, at ito'y magpapakilala sa kanya na kanyang masasamang gawa at hihilingin ng hindi mananampalataya na hindi itaguyod ang araw ng paghukom. Dahil tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, kung naging mahirap para sa tao ang libingan, ay magiging mas mahirap para sa kanyang anumang susunod dito. O katulad ng nangyari sa mga hindi mananampalataya. At itong libingan, kapag nailibing na ang tao rito at natapos na nga sa kanya yung pag-akit sa langit at yung tatanong sa kanya sa 3 katanungan, mananatili siya sa tinatawag na barzakh at dito siya mananatili hanggang sa araw ng paghukom. Wala na siyang ugnayan sa mga buhay kaya hindi siya pwedeng magmumulto, hindi siya pwedeng magpaparamdam katulad na paniniwala ng mga hindi Muslim. Na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroong mga tao ay magsasabi na gusto nilang bumalik sa mundo upang makagawa ng mabuti. Pero sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, na hindi raw dahil ang mga tao na ito sinasabi lang nila yon, nagagawa sila ng mabuti kapag binalik sila sa lupa upang mabuhay. Wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atun. Dahil sa likod nila yung barzakh o ang harang hanggang sa araw na sila ay bubuhayin muli. At doon nga sa libingan, maaring ang mga mananampalataya, maaring mapaparusahan din sila sa ilang mga kasalanan na nagawa nila dito sa mundo. Kaya para sa mga Muslim, mainam na tayo ay dapat na palaging humihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapatawaran, hihingi tayo ng tawad sa Kanya, sikapin natin na gumawa ng mabuti at iwasan ang mga kasalanan sa abot ng ating makakaya. Kahit maliit man ito. Dahil napagtibay mula sa mga hadith na meron daw 2 libingan na daanan ni Propeta Muhammad SAW at ang 2 nakalibing dito ay pinarurusahan sa libingan hindi dahil sa malalaking kasalanan. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, innahuma la yu'adlabani wa ma yu'adlibani fi kabirin. Na pinarurusahan sila pero hindi para sa malalaking kasalanan. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min bawlihi. Ang isa sa kanila ay hindi nag-iingat sa kanyang pag-ihi. Pag umiihi siya, natatalsikan ng kanyang damit o ang kanyang katawan. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namima. Ang isa naman ay nagkakalat ng chismis. So ang pagiging chismoso pala, ang pagiging marites ay isa sa mga dahilan na ang tao, kahit mananampalataya siya, kahit Muslim, ay maparurusahan sa libingan. Pangalagaan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at iligtas mula sa parusa sa libingan. Nagpapasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala unang-una sa pagkakatupad ng ating isa na namang episode na ito. At pagkatapos ito ay nagpapasalamat tayo sa ating Bureau Director kay Sir Kosani Dirogongan. Nagpapasalamat tayo sa NCMF Secretary si Sir Saidamin Pangarungan, sa ating Executive Director si Sir Taher Lidasan, at sa lahat ng mga kawani at bumubuo ng National Commission on Muslim Filipinos. Sila po ay naririto upang paglingkuran ang mga Pilipinong Muslim. Isang magandang gabi sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله الكريم أجابه وأراح باله